Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang gagawin natin ay what's in my hospital bag. So right now, I am almost 9 months pregnant. So kailangan nakaayos na talaga yung gamit. Actually, matagal ko na siyang nasimulan pero ngayon lang siya na 98% complete. Well, kaya siya 98% kasi hindi ko pa talaga nalalagay yung mga ginagamit ko pa rin hanggang ngayon. Mga skincare, mga toiletries, hindi ko pa siya naging bakit dahil until now ginagamit ko pa din. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano nga bang laman. Hindi pa ako nakakapag what's in my bag talaga. Nakakatawa na ang first ever video natin ng what's in my bag is itong hospital bag. Bago pala tayo mag-start, disclaimer muna tayo. I'm a first time mom, so baka pag may mga hindi ako kailangan na nadala o kaya kapag may mga kulang sa aking bag, papasensyahan nyo na dahil ako lahat nag-ayos nito, I swear. Alam ko, it's so not me. Ako talaga nag-organize lahat. In-insist ko talaga na walang tutulong sa akin, syempre para matutunan ko yung mga ganitong klaseng bagay. Lahat ng makikita nyo ngayon, ako lang po talagang nag-ayos. Siguro naghihingi lang ako ng advice from my OB and my other relatives na mom. So, ito yung mga dadalhin ko sa hospital. Let's start. So, yung first ko na muna na bubuksan is itong tote bag ko. Well, ang unang-unang makikita nyo dito is alcohol, yung super need natin. I-refill ko pa to dahil medyo nangangalahati na. Ito yung gagamitin ko for the toiletries. So, hindi ko pa siya napupuno dahil ginagamit ko pa rin siya until now. Pero dito ko na siya ilalagay. Nagdala din ako ng dry shampoo para if hindi ko feel na magbasa ng hair pero kailangan mag-wash and all, magda-dry shampoo na lang ako. Ito, nagdala ako ng mga extra KN95 na mask para sa amin din to ni Vern. Ito, very important. Ako din nag-organize ito. I'm so proud of myself. Dito ko nilagay sa clear book na to yung mga documents. Ayan, naka-label lahat yan. Xerox copy ng ID ko, pati vaccination card ko, nilagay ko na rin dito. So, nilagyan ko siya ng label. PhilHealth, swab test namin, mga lab test, magiging lab test, prescription, contract sa St. Luke's, patient's information, ano ba, yung admission slip, birth plan, past records ko, baby certificate, tapos yung baby book niya. Actually, marami pang space kung ano man yung mga need na ilagay dito. Pero nilabel ko to lahat. Isa sa reason kung bakit nilabel ko to lahat dahil ayoko nang pag nagle-labor ako, nagtatanong pa sa akin si Vern, love, nasan yung ganito, love, nasan yung ganyan. Oo, wala na siyang excuse. Naka-label na lahat ng nandito, lahat ng kailangan niyang hanapin. So, para mas organized, nilagay ko siya sa clear book at nagprint ako nung sa label printer ko para may label na, para hindi na siya maghanap-hanap or mag-scan-scan. Isang ganon yun na lang, makikita niya na agad. Eto, I'm not sure if need to, pero just in case lang, nagdala ako para sure. Yung Haka, isa siyang silicone na breast pump. So, dinala ko din to. Just in case lang naman na need. Kasi nakita ko sa ibang hospital bag, nagdadala sila ng ganito. Tapos, dala ko rin yung takip niya. So, nagdala din ako ng reusable nursing pad. So, guys, ito na yung part na nawala na yung audio hanggang matapos yung video. So, sobrang stressful. But don't worry, guys. Nireshoot ko pa rin yung mga parts na nawala ng audio. Enjoy! Okay guys, so na-explain ko na sa voiceover siguro kung ano ang nangyari sa aking video. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung energy na meron ako today at willing akong ulitin yung nawala na part sa video. Tapos after ko nang ma-film yung video, binalik ko na ulit kung paano ko siya pinak. So ngayon, i-unpack ulit natin! Yay! Hindi ko alam kung matatawa ako or iiyak, pero para sa inyo, uulitin ko ulit. Nung pagkatapos pala ng film, na-realize ko na parang puputok na yung duffel bag ko na isa. So, ang ginawa ko, ito na lang yung pinalit ko na bag. So, nag-stick na nga ako sa luggage. Ito na yung gagamitin kong bag. Nag-pack na ako. I-unpack ko ulit. Pack shit. Sorry po. Medyo, tinetest ang aking pregnancy patience ng mga gabi na to. Pero, laban tayo. Gusto ko good vibes lang. Meron akong mga extra, para ako nade-deja vu. Nasabi ko na to kanina sa video. Anyway, so nagdala ako ng mga storage bags or Ziploc from Zippy's. Para if ever na may mga madudumi akong damit or may mga kailangan pa akong i-store na kailangan naka-Ziploc, nagdala ako ng extra.
Ito, nagdala rin ako ng disinfectant wipes. Ito yung for us ni Vern, hindi siya for babies. Tapos, nagdala din ako ng shawl. Dapat talaga robe yung dadalhin ko, pero feeling ko mas magiging comfortable ako dito sa shawl kasi madali lang siyang i-cover. Tapos, hindi siya nag-take ng too much space sa luggage. At ito talaga yung favorite kong shawl. It keeps me warm. Nagdala din ako ng slippers kasi hindi ko pwedeng gamitin yung slides ko na Valentino dahil hindi siya ganun ka-comfy para sa isang babaeng nag-labor. So, gusto ko lahat fluffy, lahat very comfortable lang yung susuotin ko. So, nagdala ako ng sarili. Ito yung, tawag dito, yung pang-cover mo pag magpapa-breastfeed ka. I forgot ko anong tawag dito. Kasi, for sure, sa room may papasok, labas ng mga tao, yung mga nurse or mga doctor para hindi naman ako mailang dahil syempre first time ko mag-breastfeed. First time ko naging ganito ka-organize sa aking buong buhay. Nag-prepare ako ng clothes ni baby. Ito yung pang day 1. Ito yung pang day 2. Papakita ko sa inyo. May label talaga yan. Ito yung bibigay ko sa nurse para hindi siya malito din. So, ito yung mga prefer ko na suotin ni baby. Actually, papakita ko sa inyo, meron pa akong isang extra set of clothes ni baby. Kahit sabi ng OB ko na after ko do, mga anak, if normal delivery ako, papauwiin niya na ako agad ASAP. Gusto ko pa rin maging sure, if ever, knock on wood na may mangyaring masama na need mag-extend, meron akong dalang extra set of clothes ni baby na papakita ko sa inyo mamaya. Nasa isang bag siya. Going home outfit niya. Ito naman, essentials. Ilalagay ko dito siguro sa screen yung laman ng Ziploc para yung mga iba maging guide din siguro kung gusto nyo akong gawing guide. Pero don't trust me so much dahil first time ko lang din. So, hindi ko alam kung alin yung magagamit ko talaga at alin yung hindi. Pero if you guys want lang, if you guys are curious kung ano yung laman, lalagay ko naman yan dyan. Next, ito naman puro sa akin. Ito ay nursing clothes. Ito yung top niya. Tapos may access siya if magpapa-breastfeed ka. So, baling isang angat mo lang ganun. Boobie na yun for the baby. And then, nagdala lang ako na extra clothes na very lightweight lang dahil gusto ko talaga, komportable lang talaga yung stay ko doon. And then, nagdala rin ako ng sarili kong towel. Although, for sure may towel naman siguro sa St. Luke's. Pero, so okay nang sigurado. Ito naman ang aking nursing bra. Nagdala rin ako. Then, maternity undies. Since ito nga ay maternity underwear, ito yung hanggang tiyan. So, pag after ko mga nap, hanggang tiyan na siya. Pwede na siya magamit. Postnatal talaga itong underwear na to. Ito, hindi ko alam na aabot tayo sa time na ganito, pero ako ay nag-impake ng adult diaper. Sabi nila, mas maganda daw talaga. Sabi ng mga kakilala ko, yun daw yung pinagsisihan nila. Sana daw hindi na sila nag-maternity pad. Sana daw adult diaper na lang para mas madami yung ma-hold niya. So, hindi nakakaalam. Grabe pa mag-leak yung mother. So, nagbabalak ng adult diaper. Akala ko mga 70 years old pa ako magaganong-ganon. Yun yung laman ng luggage. Next naman tayo, bigay ng beber. Dadalhin to. So, pag open mo, ang una susalubong sa'yo itong large cotton balls. Tapos, nandito lahat ng extra ni baby. Like, extra diapers na sobrang daming extra diapers. Para lang sure, mahirap na kasi diba ngayong COVID, hindi ka sure kung pwede pasok-labas yung mga gamit. So, mahirap na. So, kailangan nandun na talaga lahat pagpasok mo. Ito naman yung extras niya. Mga extra swaddle, extra blanket, extra mittens, extra socks. If ever na magkaroon ng stain yung mga na-prepare ko sa kanya na outfit, meron na siyang extra. Okay na mag-pack ng marami kasi magkulang. At yung sabi ko sa inyo, extra set of clothes ni baby if ever na mag-extend kami sa hospital. Nagdala din ako ng 2 feeding bottle. Meron ako nitong malaki na ganito. And then, meron din syempre yung quick. Okay, sorry, the card's full, diba? Ang dami nangyayari sa isang vlog. Tinetest talaga yung patience ko. Pero alam nyo guys, nakakapanibago kasi ngayon na pregnant ako, mas sumabay yung pasensya ko. Hindi na ako mabilis mainis. Kung dati siguro na Riva to, tapos nalaman kong walang audio kalahati ng video. Naglumpasay na ako, hindi na ako nag-reshoot. So, hindi ko na sa nagagaling yung patience, baka kay baby Athena. Meron pa ako dito, natural diaper changing spray. Pag magpapalit ng diaper si baby. And then, meron din ako ditong waterproof belly button patch. Pwede siyang pang newborn cord care. Pwede rin siya sa injection ni baby. Marami siyang use. So, dinala ko talaga to. Next naman, nagdala rin ako ng dry wipes, mini cotton buds. Ito yung sinasabi kong wipes for baby. Ito yung bigay ng Huggies.
na wipes na perfect for newborns. Ito, favorite ko from Tiny Buds. Itong natural hand sanitizer. I swear, guys, pag naamoy nyo to, ay, sobrang bango. Gusto ko nga itanong kung meron silang mas malaki nito dahil araw-arawin ko mag-spray nito dahil napakabango. And safe siya for babies. Nagdala rin ng maarte niyang nanay na natural nappy cream if ever na magka-rashes si baby. Tapos, pati after shots, natural soothing gel. So, dinala ko rin to. And last, nagdala rin ako ng natural baby massage oil if want niya lang naman. Gusto ko na i-make sure na yun lang talaga para hindi na tayo uulit na naman. Tapos after ng video na to, mag-i-impake na naman ako. Ang saya-saya. Then, last, itong Hydro Flask. Minake sure ko na may straw siya para mas comfortable ako gamitin. Para hindi yung tubos-subos. At least kahit nakaganito lang ako, hydrated ako. So, wala pa dito yung mga magagamit ko pa na hindi ko pa pwede impake like yung camera, vanity kit ko, toiletries, yan, mga wala pa yung mga dahil nga ginagamit ko siya now. Pero sobrang dali lang naman yung i-pack or hakutin if ever dahil nakalagay rin yun sa isang pouch. So, ayun guys, yun lang naman alam mo naman konti. Yun yung laman ng aking hospital bag. Alam kong magkakaroon ng iba't ibang comments regarding this, na dapat hindi mo dinala yan, ay kailangan mo na dito, kailangan mo na ganyan. Katulad nga ng disclaimer ko nung umpisa, first time mom ako, nag-base lang din ako sa sinabi sa akin ng OB ko, tsaka ng mga family and friends ko na mom. Medyo nakaka-overwhelm na lahat ng mga comments. Alam ko naman yung iba, concerned din talaga sila. Pero minsan kasi nakaka-overwhelm na pag sobrang dami. Ganito dapat na gawin mo, ito dapat yung ganyanin mo, ganito mo siya pagpapalakihin. Parang masyado na ako na-overwhelm. I hope you guys like this video at sana sa mga new moms or sa mga pregnant din ngayon, nakatulong yung video kahit papano. Sobrang bilis na mga pangyayari. Parang kailan lang i-announce ko na pregnant ako. Tapos ngayon, magna 9 months na. Nakakakaba na nakaka-excite dahil ewan ko anytime. Malay mo, biglang nandiyan na. So, ayun, for sure naman may audio na tong video na to. Sana hindi ko na ulitin. Dahil after na to, yun nga, magpapack na ulit ako. But, look at me, I'm still smiling. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts. And I'll see you guys. Bye!